pong pag-aaral. At alam po natin po na napakahalaga yung ating pag-aaral po, no, ng mga salita ng ating Panginoon. Kaya tayo ay magkaroon nawa ng focus sa pakikinig, no, ng mga aral po ng ating Diyos na buhay. Okay? So dito po sa aklat ng 2 Timothy ay nais ko pong basahin sa inyo ang isang talata sapagkat dito po tayo magsimula, no, sa atin pong pag-aaral. Sa verse 1 ng 2 Timothy chapter 3, sabi po dito, "This know also that in the last days perilous times shall come." Sandali po tayong yumuko at manalangin. Ang banal, nawa basbasan niyo po, O Diyos, ang inyong mga salita na amin pong pagninilay ngayong umaga. At hayaan mo, Diyos, na kami po ang siyang maibaba, kayo po ang siyang maitaas. At nawa, Panginoon, ay ipaunawa niyo po nawa sa amin, O Diyos, ang mga salita niyo pong ito, ang mga tagubilin niyo po sa amin, ang mga ituturo niyo po sa amin sa araw na ito, Panginoon. At alam po namin, O Diyos, na kayo po lamang ang siyang makapangyarihang Diyos na magbigay sa amin ng kaunawaan, Panginoon. Salamat po na marami. Ipinagkatiwala po namin lahat po sa inyo, O Diyos, sa pangalan po ni Jesus. Amen. Okay? Ngayon po, ang ating paksa po ngayong umaga, may kinalaman po sa tinatawag na Paul's exhortations and experiences are taught to Timothy and the Ephesians church. No? Ito po ang 2 Timothy, 1 Timothy and 2 Timothy po ay isinulat po ito ni Pablo doon po kay Timoteo at saka sa church ng Epeso. No? Ephesians church. No? At ito po, nung kanyang isinulat po ito, siya po ay nakakulong sa dako po ng Roma. Bakit po siya nakulong? Dahil po sa pangangaral ng mga salita ng ating Panginoon. Okay? So, ibig sabihin, kahit po siya nakakulong, ay tuloy ang kanyang paglilingkod sa ating Panginoon. Ibig sabihin, kahit po siya nakulong, nandun pa rin yung kanyang puso na bigyan ng karangalan po yung ating Diyos na pinaglilingkuran. So, sabi po dito sa ating pag-aaral na ito, mga kapatid, Paul was shared his counsels, exhortations, and experiences with Timothy. As we know, Paul was a brave servant of God. Brave ba si Pablo? Matapang po ba? Nalingkod ng Diyos? Matapang po siya, no? Nalingkod ng ating Panginoon. Sa lahat po na apostol ng ating Panginoon, siya po ang pinakamatapang. Di ba ba? Siya po ang apostol na kung saan ay nagkaroon ng tinatawag po na karanasan, na matinding karanasan, na mulat noon pa, mga kapatid, wala hong nakakaranas na iba pang mga apostol sa kanyang naranasan. At ito po, mga kapatid, na kahit po siya ay nakaranas ng mga persecutions, nakaranas po siya ng long suffering sa buhay po niya, ay patuloy pa rin po siya, no, sa paglilingkod po sa ating Panginoon. Kaya dito po ay nais ko pong ibigay sa inyo ang tatlong bagay na napakahalaga dito po sa 2 Timothy chapter 3 verse 1 up to verse 17. Subalit, atin lamang po itong iklian po sapagkat mahaba po ito. Now, number 1, makita ho natin dito, mga kapatid. Number 1, the marks of the perilous times. No? Ang mga tanda ng mapanganib na panahon. No? Mga tanda ng mga panganib na panahon, mga kapatid. So, ano po ba ang mga mapanganib na mga mangyayari o nangyayari na sa church ng Epesos, mga minamahal, o sa church ng Epeso? So dito po ay umpisahan po natin sa
2 Timothy chapter 3, no? Tagalogin naman po natin, no? At tandaan po natin ay ito po yung warning ng ating Panginoon sa pamamagitan po ni Pablo kay Timoteo at the same time doon po sa church ng Efeso, mga kapatid, no? At ang sabi dito sa verse 1, no? Alamin din ito na sa mga huling araw ay mapanganib na mga panahon ang darating. So, perilous time, no? Mapanganib na panahon ang darating, mga kapatid. Pag sinabi pong perilous, in the Greek word, kalipos, ibig sabihin ay stress, no? Mararanasan nating stress, yung first, no? Reduced strength, dangerous, difficult. Yun pong ibig sabihin ng perilous, mga kapatid, no? Mapanganib na mga mangyayari sa ating panahong ito. Okay, now, verse 2, ituloy natin. Ano po ba ang mga panganib na mga mangyayari po sa panahon noon hanggang po sa panahon natin nangyayari na po, no? Sa loob ng church, mga kapatid. No, sa loob po ng church ito ina-address, hindi po sa labas. Kasi yung sa labas talaga hong given na po yan, mga kapatid, no? Sabi po dito, sapagkat ang mga tao ay magiging mga mapagmahal sa kanilang sarili. Tingnan niyo po, no? Yun pa lang ang panganib, mga kapatid, no? Yung mga tao mapagmahal sa kanilang mga sarili. So nakita ho natin ang mga tao po ngayon, no? Kanya-kanya na po, di po ba? Kanya-kanyang tago ng pera, kanya-kanyang nakaw, kanya-kanyang mga ginagawa. Wala na minsan panahon sa ating Panginoon. Yun pong ibig sabihin ng ating Panginoon, mga kapatid, no? Mapagmahal sa kanilang sarili. Hindi yung masama na mahalin natin sarili po natin. Amen po? Subalit, tandaan po natin, una dapat nating mahalin yung ating Diyos, no? Na atin pong pinaglingkuran, no? Katulad po nito, mga kapatid, no? Na hindi lamang po sa mga mapanganib na panahon, kundi sinabi din po dito sa 1 Timothy chapter 4, mga kapatid, no? 1 Timothy chapter 4 verse 1. Anong sabi dito? Ngayon ang Espiritu ay nagsasalita ng malinaw na sa huling mga panahon. Tingnan niyo po, no? Huling panahon uli ang sinabi po ni Pablo. Mga minamahal, latter times, sabi po niya, no? Ang ilan ay tatalikod. Ito po yun, no? Kasi gumagawa po sila ng mga ganito sa chapter 3, verse 1 hanggang sa mga sumusunod, no? Tatalikod. Saan sila tatalikod? Mula sa pananampalataya. So, meron pala talaga na galing na po sa mananampalataya siya sa katotohanan, tatalikuran po niya yung kanyang paglilingkod sa ating Panginoon, no? Tatalikod mula sa pananampalataya, magbibigay pansin sa mapaninglang na mga espiritu. Tingnan niyo po. So, meron palang mapaninglang na espiritu, mga kapatid, no? Pero kung meron tayong espiritu ng Diyos, alam mo na kaagad, madidiscern mo na agad yon kung ang kanyang espiritu sa Diyos o sa hindi, mga minamahal. Alam mo na agad po yun, mga minamahal. Kung anong pakay. Ano pa po sabi? At mga doktrina ng mga dyablo. So doon pala siya nalinlang, no? Sa doktrina ng dyablo. Ano po bang doktrina ng dyablo? Verse 2. Nagsasalita ng mga kasinungalingan. Puro po yan laban sa Panginoon ang sasabihin po sa atin, no? Kasi nagsasalita siya ng mga kasinungalingan, mga kapatid, na wala naman ebidensya sa mga salita ng Diyos. Sa pagpapaimbabaw, mga kapatid, yun po yung kanyang motibo, yung kanyang aral na tinuturo, mga kapatid, sa mga anak ng Diyos, sa mga nasa loob ng church, na ang kanilang budhi ay napasok ng mainit na bakal. Ibig sabihin, hindi ho yan mapakali, mga kapatid. Hanggat hindi tayo madala sa kanilang mga panininglang na ginagawa dito po sa mundo. Kaya ganoon din po dito, mga kapatid. Sa 2 Timothy chapter 3,
Kaya mapanganib po talaga ang panahon sapagkat ang tao, sabi po ng ating Panginoon sa pagitan ni Pablo, ay magiging mga mapagmahal sa kanilang sarili. Mapag-imbot. Ano po mapag-imbot? Nangunguha ng hindi kanya, no? Nangunguha siya, no? Hindi sa iyo lupa, hindi sa iyo yung tinanim, tapos aangkinin mo, hindi tama. Amen po? Hindi tama po yun, kasi hindi naman sa iyo yan I-share natin kung hindi sa atin, tama? Amen. Okay? Paano ba naman magbigay tayo? Ano pa sabi dito? Mga mayayabang. Tingnan niyo po, no? Mga mayayabang, di po ba mga kapatid? No? Maraming tao ngayon, mayayabang, kunting angat lang sa buhay. Di po ba? Mayabang na po. Hindi po ganun ang pamumuhay sa harapan ng Diyos. Tayo po iangat man ni Lord, dapat magpakababa pa rin po tayo. Amen po? Amen. Sapagkat ang prinsipyo po ng Panginoon, kapag tayo po ay nagpakataas, anong gagawin ni Lord? Ibabagsak tayo ni Lord. Kung tayo magpakababa, anong gagawin ni Lord? Itataas po tayo ng ating Panginoon, mga kapatid. No? Kaya po talaga hong marami pong mga mayayabang, mga minamahal. No? Palalo, no? Mga lapastangan, no? Ano pa? Di tumatalima sa mga magulang. Tingnan po, mga anak, dapat tumalima tayo sa ating magulang, mga minamahal, no? Sumunod tayo sa ating magulang. Kasi, nabasa natin, no? Sa aklat po ng Ephesians po ng mga nakaraan pa, na ang sekreto pala para humaba ang buhay natin, sumunod sa magulang. Tama po? Hindi lamang sa magulang, maging sa ating Panginoon. Ano pang sabi dito? Di mapagpasalamat. Tingnan niyo po, no? Maraming tao ngayon, maraming blessing tinatanggap kay Lord, hindi siya marunong magpasalamat sa ating Panginoon. Sino ang pinapasalamatan? Yung tao, hindi si Lord. Di po ba? Maraming tao ngayon, no? Maraming tao ngayon, ay, salamat kay ganito, salamat kay ganyan, pero wala na pong pasasalamat sa ating Panginoon. Tama po? Dapat una si Lord, no? Una sa lahat, salamat po sa Lord. Dapat proud tayo. Tama po? Na unahin natin, pasalamatan yung ating Panginoon. Bakit? Tao lang din yan. Si Lord masigit sa Kanya. Amen po? Si Lord ang may-ari. Si Lord ang nagbigay sa atin. Hindi naman si ganito. Ginamit lang po siya para po ikaw ay magkaroon at magkaroon ng mga bagay na ipinagkaloob ng ating Panginoon. Ano ba? Di banal. Number 3, walang likas na pagmamahal. No? Wala po siyang pagmamahal sa ating Panginoon, mga kapatid. Kaya po, alam na alam mo po talaga kapag ka ang dumadalo ay ibang espiritu, no? Kasi wala po yung pagmamahal sa gawain ng Diyos, wala po yung pagmamahal sa ating Panginoon, lagi lang po sa bibig ay Diyos, pero pagka tiningnan mo yung kanyang ginagawa, wala po, hindi po siya gumagawa para sa ating Panginoon. Wala po siyang pagmamahal para po sa ating Panginoon, no? Ano pa? Bumabali ng kasunduan. Di ba? No, nagkakasundo na, tapos binabali, no? Binabali wala yung kasunduan. Hindi po ganoon, mga kapatid. Kaya, i-make sure natin na ang kasunduan na ito ay magagawa po natin. Amen po? Yun po ang tunay at totoong paglilingkod o bilang anak po ng Diyos. Ano pa? Mga nagpaparatang ng masama. Tingnan niyo po, no? Ganon din po yun, no? Sa mga huling panahon, mapanganib po talaga kasi may mga tao, may mga lingkod ng Diyos, may mga nasa loob ng church na nagpaparatang ng masama, no? Naalala ko po, yung dati nating kasama dito, siya na nga po ang gumawa ng kasalanan, nagbabahay-bahay pa at nagpaparatang ng masama kay pastor. Di po ba? Hindi ho dapat ganon, mga kapatid. Oh? Hindi ho ganon. Kasi talaga hong delikado, ayaw po ng ating Panginoon yan. Mga nagpaparatang ng masama, walang pagpipigil sa sarili, mababangis, mga mapanghamak, tingnan niyo po, sa kanila ng mga mabuti. So marami ngayon yan, mga kapatid, no? Pero galing yan sa simbahan, galing po yan sa church. Kaya po ang paglaban, galing sa church din po, mga kapatid. Hindi ho sa labas dito, mga minamahal, ang pakikipagbaka,
pakikipaglaban po sa paglilingkod sa ating Panginoon. Kasama po yan ng mga kahirapan sa ating paglilingkod sa Lord. Verse 5, merong itsura ng pagkamakadiyos. Tingnan niyo po, may mga dumadalo sa church na ang itsura niya, makadiyos po siya. Kasi sumasamba siya, nakikinig siya, umaawit siya, nandoon din siya. Pero tingnan niyo po mga kapatid, merong itsura ng pagkamakadiyos, datapwat, tinatanggihan ang kapangyarihan nito. Ibig sabihin, kinukontra niya yung mga aral ng Diyos. Kinukontra niya yung pagkamakadiyos na pamumuhay sa kanyang buhay. Kinukontra po niya yun. No? Tinatanggihan niya. No? Mula sa mga ito. Anong sabi po ni Pablo, mga kapatid? Yung kanyang warning sa atin, mula sa mga ito ay lumayo. Sinabi po ba ni Pablo na makisama sa mga taong ito? Hindi po. Ang sabi po ng Panginoon, lumayo. Ibig sabihin, umiwas ka, tumalikod ka, umalis ka doon sa mga taong iyon, mga kapatid. Sapagkat wala po yang magandang magbigay ng kagandahang ugali sa buhay po natin, mga minamahal. Kaya dito po ay malinaw na ito po yung mga tanda ng mga mapanganib na panahon na darating po, sabi po ni Pablo. Kaya example po mga kapatid, ito pong si James at saka si Jambres. Basahin po natin. No? 2 Timothy chapter 3, verse 8. Ito po mga minamahal. Sabi po dito, ngayon tulad ni na James, no? At saka ni Jambres, na sumasalungat kay Moises. Si Moises po, lingkod ng Diyos. Pero sinasalungat nila ay gayon din ang mga ito na sinasalangsang ang katotohanan. Nilalabanan po nila ang katotohanan. Yung sinasabi po ng ating Panginoon. Yung pinapangaral po ni Moises during the time. No? Sapagkat sila po ay kasama ni Moises during the time, mga kapatid. Ano pa po sabi? Mga taong bulok ang mga pag-iisip. Kapag pala kinukontra natin ang salita ng Diyos, ang tawag pala sa atin ng Diyos, bulok na mga pag-iisip. Pag sinabing bulok, ano po yon, mga kapatid? Diba? Masakit ang katotohanan, pero yung totoo, mga minamahal. Pag sabing bulok, walang kwenta, tama? Kailangan itapon, kasi bulok na po eh. Tama po? Mabaho. Di po ba? Ganun po, no? Ano pa pong sabi dito? Itinakwil patungkol sa pananampalataya. Kaya po, may mga naglilingkod dati, itinatakwil na po ni Lord dahil kasi ang kanilang mga motibo, ang kanilang mga ginagawa, hindi po kaaya-aya, kalugod-lugod sa harapan ng ating Panginoon. Kaya pag nakinig yan sila, mga kapatid, lalabas lang yan sa kabilang tainga. Hindi yan sila pamumuhay. Sapagkat, sabi po ng ating Panginoon, meron po talaga yan, mga minamahal, mga nangyayari noon hanggang ngayon sa ating pong paglilingkod sa ating Diyos na buhay. Hindi lamang po si James at si Jambres, mga kapatid. Maging si Dimas. Ano po bang ginawa ni Dimas? Di ba, mga kapatid? Basahin po natin. 2 Timothy chapter 4. Mga minamahal. Okay? Verse 10. No? Sabi dito, sapagkat pinabayaan ako ni Dimas. Sabi po ni Pablo, no? Sa paglilingkod, pinabayaan siya. Iniwan na siya. Tinalikuran na po si Pablo ni Dimas kasi po nakulong si Pablo at wala pong itong si Dimas nung nakulong, iniwanan na po siya. Kaya sabi ko dito na inibig ang kasalukuyang sanlibutan ito. Si Dimas po na backslide, na wala sa paglilingkod sa Lord. Dahil inibig niya yung mga makamundong ginagawa. Yung mga ginagawa ng mga tao ngayon. Doon po siya umanib. Doon po siya pumunta, mga minamahal. Tingnan niyo po, mga kapatid. Dati po siyang kasama ni Pablo. Dati po siyang mainit na naglilingkod sa Panginoon, mga minamahal. Okay? Pero tingnan niyo po,
nung siya po'y mainit na naglilingkod po sa Lord, ano ang nangyari sa buhay niya? Di po ba nung nainit, ano po ang nangyari? Na-overheat po siya. Katulad ng makina ng motor, pagka masyado ng init, anong nangyari? Na-overheat. Namamatay na, nawala na sa gawain ng Panginoon. Di bali na, mga kapatid, na tayo po ay tumatakbo ng mabagal, basta tuloy-tuloy yung ating takbo. Amen po? Para hindi tayo ma-overheat sa ating pong paglilingkod sa ating Panginoon. Tingnan niyo po mga kapatid, no? Pinabayaan niya si Pablo. Yun po ang nangyari mga minamahal. Kasi ito na nga po yung warning ni Pablo. Ito na nga po yung warning sa atin, yung mapanganib na panahon, mga minamahal. Kaya ang mga ito, dapat iwasan po natin. Amen po? Sapagkat ang sabi ng Panginoon ay lumayo. Pinalalayo po tayo bilang totoo, tunay na naglilingkod sa ating Panginoong Diyos na buhay. Kaya po, palagay ko si Demas, di maka-move on, di masyado itong nagbabasa ng salita ng Diyos, no? So, malinaw po mga batid na huwag natin silang tularan. At ang sabi ho dito ay, at tumungo sa Thessalonica, si Crescente ay sa Galacia at si Tito ay sa Dalmacia. Tingnan niyo po, ang iba niyang kasamahan ni Pablo pumunta sa ibang lugar, pero ang pakay nangaral ng salita po ng Diyos. Tingnan niyo po mga kapatid, tinulungan nila si Pablo. Pero ito naman si Demas, umalis siya, tumalikod siya, kasi minahan niya, inibig niya, yung mga kalayawan dito po sa mundo mga kapatid. Tingnan niyo po mga kapatid, nung bang pinako ating Jesucristo, nung namatay ating Jesucristo doon sa krus ng Kalbaryo, meron po bang apostol na kumuha ng kanyang bangkay? Wala! Tingnan niyo po mga apostol na po yun, mga kapatid. Wala ni isa. Tingnan niyo po, nakakalungkot po, apostol ka ng Panginoon, tapos, nung namatay na, talagang ayaw mong kunin yung bangkay? Umalis ka? Di po ba? Wala po. Sino ang kumuha? Si Joseph. Si Joseph na taga-Arimathea. Tingnan niyo po mga kapatid, no? Hindi po apostol ang kumuha. Pero ito si Joseph, naglilingkod din po siya sa ating Panginoon, mga minamahal. Lalo na sa panahon natin ngayon, mga kapatid. Sigurado po yan na maraming tatalikod sa paglilingkod sa ating Panginoon dahil po sa kalayawan sa mundo ito. Dahil po sa mga ginagawa ng mga tao na hindi kayaya sa harapan ng ating Panginoon. Si James, si Jambres, si Demas, dagdagan pa natin ang isa, si Alexander, the coppersmith. No? Si Alexander po, maaaring meron po siyang junk shop, no? Kasi may mga copper siya na iniipon. Basahin po natin. 2 Timothy chapter 4 verse 14, no? Alexander the coppersmith, no? Sabi po dito, si Alejandro na panday tanso ay gumawa sa akin, sabi ni Pablo, ng maraming kasamaan. Tingnan niyo po, mga kapatid, no? Si Alexander din po gumawa sa kay Pablo ng marami, hindi lang isa, kundi maraming kasamaan sa lingkod ng ating Panginoon. Kaya sabi ho dito ni Pablo, gantimpalaan siya ng Panginoon. Hindi ho siya kinurse ni Pablo, kundi manapay, sabi pa ni Pablo, ay gantimpalaan siya ng Panginoon ayon sa kanyang mga gawa. Ganon din po sa atin. Pagka tayo po ay inuusig, kapag tayo po ay ginagawa ng masama, ano pong ginagawa natin? Pinag-pray po natin sa Lord. Amen po? Nanawa siya po ay baguhin ng ating Panginoon. Tingnan niyo po mga minamahal, yung mga taong ito, tumalikod, kinontra ang gawain ng Diyos, kinontra ang lingkod ng Diyos. Pagka kinontra natin ang lingkod ng Diyos, kapag kinontra natin ang salita ng Diyos, kapatid, tandaan po natin, kinukontra na rin natin yung Diyos. Amen? Kinukontra na rin natin kasi sa Kanya yan eh. Sa Kanyang salita po yan eh. Kanyang lingkod po yan, nilagay po ni Lord dyan para magbahagi, mangaral, mamuno, manguna
para pangunahan ang gawain po ng Diyos. Sapagkat tandaan po natin, mga minamahal, ang Diyos po ay naglagay ng pastor mula sa kanyang puso. Basahin po natin, mga minamahal, Jeremiah chapter 3. Ano pong sabi ng ating Panginoon, mga kapatid? No? Basahin po natin, mga minamahal, aklat po ng Jeremiah sa Lumang Tipan, chapter 3, verse 15. Ano po sabi dito? And I will give you pastors according to my heart, which shall feed you with knowledge and understanding. Sino daw sinong nagbigay ng pastor, mga kapatid? Sino ang nagbigay na namumuno sa church? Ang Panginoon. Kaya po ang pastor, mga kapatid, hindi po yan swelduhan. Amen po? Ang pastor ay hindi po yan hireling, mga kapatid, sapagkat si Lord po yan ang nagdala dyan, naglagay dyan, mga minamahal. At ito po ang kanyang paglagay ng galing po sa kanyang puso. Ano ang pakay ng Panginoon? Anong gusto ni Lord na mangyari? Sabi po dito, na kakandili sa inyo ng kaalaman at unawa. Tingnan niyo po, mga kapatid, no? Napakahalaga po, mga minamahal. Para ano? Para ang tupa ng Diyos hindi po mapunta sa mga mali, sa maling pamumuhay, sa maling ginagawa sa mundo po ito, mga minamahal. Kaya malinaw po, no? Ano pa pong sabi dito sa aklat po ng 2 Timothy chapter 3, mga kapatid, no? Kaya sabi dito ni Pablo ay sa huling saknong ng verse 5, mula sa mga ito ay lumayo. Verse 6, sapagkat sa ganitong uri sila na gumagapang sa mga bahay at inaakay na bilang ang hangal na mga babaeng tigib na mga kasalanan na tinangay ng iba't ibang mga pita. Tingnan niyo po, no? Magbabahay-bahay po talaga sila, mga kapatid, para siraan ang lingkod ng ating Panginoon. Verse 7, tingnan niyo po, na laging nag-aaral at hindi kailanman nakararating sa kaalaman ng katotohanan. Araw-araw din yan, nasa church. Pero hindi yung nakarating sa kanya yung pagkaintindi, pagkaunawa, yung kaalaman ng katotohanan po ng ating Panginoon. No, naalala ko po, meron tayong dating since 2000, ano po yun, bago mag-pandemic po yata, no? Meron tayong Bible study dati sa bayan, di ba ba? Pagka pumunta ka sa shop nila, kasi isa po siya mekaniko, kita mo po sa lamesa niya, nakatumpok po yung Bible, iba't ibang version, mga kapatid. No? Iba't ibang version po yan nandito. Okay? Talaga hong nag-aral po siya. Kaya pala hindi niya naintindihan na nawa yung aral po ng Diyos, kasi pala may tinatago na bisyo. O, tingnan niyo po, kapatid, no? O, ano pong bisyo niya? Marami pala siyang babae, mga kapatid, no? Matindi pala. Pero siya, naglilingkod din sa Lord. Kaya itong sinasabi ng Panginoon, tama po, na laging nag-aaral. Alam niyo po ba, nag-aaral din po yun. Nagbubuklat din ng Biblia. Nagsusulat din sa pag-aaral. Tingnan niyo po na laging nag-aaral at hindi kailanman nakararating sa kaalaman ng katotohanan. Kaya pala walang alam tungkol sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. Kasi po, ang kanya palang inatupag, purong kasalanan sa harapan ng ating Panginoon. Alam niyo po ba, si Lord nagbibigay sa atin ng wisdom, knowledge, understanding, mga kapatid. Nakita po niya ang puso natin. Amen po? Mahalaga ang puso po natin. Mahalaga tayo po ay genuine, totoo, na naglilingkod sa Lord, di lamang totoo, kundi namumuhay tayo dapat ng ayon sa kalooban po ng ating Panginoon. Lagi natin sinasabi, the Scripture is our soul, role of faith and practice in the church. Di ba? Lagi natin sinasabi po yan. Ano pa? Sinasabi din po natin na the Scripture is our final authority. Ito lagi yung final authority natin sa ating paglilingkod. Itong basihan po natin.
Hindi yung puro dada, dapat puro talata na sinasabi po ng ating Panginoon. No? Kaya, nung may kasharing ako noon, kaya ako'y binla, kasi puro talata ng Diyos yung aking binabato sa Kanya. Lahat niyang tanong, nandyan talata ng Panginoon. Hindi siguro makatis, kasi pinipilit niyang gusto niya, yung sa Kanya lang, iniaral ng Diyos, ibinlak si pastor. Okay lang po yan. At least na ibahagi natin ang salita ng Panginoon. Amen po? Mahalaga na ibahagi natin yung katotohanan ng ating Panginoon, mga kapatid. Okay? Kahit man anong gawin nila sa paglilingkod natin, hindi nila pwedeng baguhin ang aral ng Diyos. Amen po? Kasi ang aral ng Diyos, aral na po yan ng Diyos noon pa. Amen po? Wala pa sila, aral na po yan ng Diyos. Yun na po yung gusto ng Panginoon. Yun na po yung will ng Panginoon. Nandiyan na po yan, mga kapatid. Kaya ang aral ng Diyos, hindi dapat baguhin. Amen po? Hindi dapat alisin, hindi dapat tanggalin sa banal na kasulatan yung aral po ng ating Panginoon. Number 1, the marks of the perilous times. Nakita ho natin, mga kapatid. Ituloy po natin ang sabi po dito sa verse 8. Ito na nga, no? Ay nabasa natin kanina si J.C. Chambers. Ituloy na natin ang verse 9. Sabi dito, ngunit sila ay hindi makapagpapatuloy ng malayo. Tingnan niyo po, ano ibig sabihin? Hindi sila makapagpatuloy ng malayo. Hindi sila makapaglilingkod ng matagal. Amen po? Ano pa po sabi dito? Sapagkat ang kanilang kamangmangan ay magiging hayag sa lahat ng mga tao. Alam niyo po ba, ihayag din po ng Diyos yun, mga kapatid. Ano man ang ating ugali, ano man ang ating ginagawa sa harapan ng Panginoon, hindi alam niya ni pastor, hindi alam niya ni brother, hindi alam ni sister, hindi alam ng nanay, hindi alam ng tatay. Malalaman din po yan, mga kapatid. Ihahayag din po yan ng ating Panginoon. Kaya ang sabi ho dito, mga minamahal, malinaw po na kung saan ay sabi ng Panginoon sa pagitan ni Pablo, ngunit sila ay hindi makapagpatuloy ng malayo sapagkat ang kanilang kamangmangan ay magiging hayag sa lahat ng mga tao tulad din sa mga iyon. Sinong iyon? Ito po si Demas, ito po si Alexander, ito po si James, at saka si Jambres, at ito po yung gumagawa ng mga kapatid. Kasi nasabi po na perilous times ng ating Panginoon, mga taong gumagawa ng ganito ay dapat wag po nating tularan po yan, mga kapatid. Amen po? Kasi mga maling ginagawa po yan sa harapan ng ating Panginoon. Manapay ang gawin natin ay ito. Number 2, Paul's example and experiences. Ito po dapat. Si Pablo ay ehemplo sa buhay po natin. Amen po? Ehemplo ba si Pablo? Yes, example po si Pablo. Kaya dapat dito po tayo papanig. Kung tayo sa Diyos, papanig tayo sa Diyos. Amen po? Amen. Kung tayo po kay Pablo o sa Diyos, papanig tayo sa sinulat ni Pablo. Sapagkat ito po ang kalooban po ng ating Panginoon. Ano po yung ehemplo, ano po ang example na sinabi po ni Pablo at ang kanyang mga karanasan sa kanyang paglilingkod sa Lord? 2 Timothy chapter 3, verse 10. Ano sabi ni Pablo? Ngunit, iyong lubusang nalaman ang aking doktrina. Sabi po niya kay Timoteo at saka sa church ng Efeso. No? Paraan ng pamumuhay. Tingnan niyo po, doctrine and practices, mahalaga. Amen? Doktrina at pamumuhay. Yung pamumuhay natin, ito po yung practices natin sa buhay nito. Sa ating paglilingkod po sa Lord, mga kapatid. Ano ba? Layunin. No, ano bang layunin natin kung bakit tayo naglilingkod sa Lord? Mga kapatid. Ang layunin po natin para po maluwalhati ang Diyos. Amen po? Ang layunin po natin para tayo po ay pagpalain ng Diyos. Amen po? Pagpapalang espiritual, naintindihan natin, naunawaan natin yung mga aral, yung mga sinasabi po ng ating Panginoon. Dapat may layunin tayo sa ating paglilingkod sa ating Panginoong Diyos na buhay. Ano pa po? Hindi lamang po layunin, mga kapatid. May sinabi pa po dito, no? Layunin, pananampalataya. Tingnan niyo po, no? Kaya po, ay nalaman po ito ni Timoteo at ng buong church ng Efeso
na ito po yung kanyang ginagawa, no? Pananampalataya, pagbabata, pag-ibig ng Diyos, pagtitiis, no? Si Pablo, siya po ay halimbawa sa buhay po natin na matindi po yung kanyang pagtitiis sa paglilingkod sa Lord. Tandaan po natin, ang ating paglilingkod sa Lord, kaakibat na po yung pagtitiis. Amen po? Kasama na po yun. No, hindi po yung totoo, nangangaral mga pastor, na puro na lang sarap, walang hirap. Hindi yung totoo yan. Amen po? Puro lang pagpapala, wala hong pag-uusig, walang long suffering. Hindi totoo yan, mga kapatid. Kapag sa lahat ng mga lingkod ng Diyos, naranasan po nila lahat po yan, mga minamahal. Verse 11. Ano sabi? Mga pag-uusig. Tingnan niyo po, no? Naranasan ni Pablo. Mga paghihirap. Dito po, mga experience na niya. Sa verse 10 kanina, kanya pong pamumuhay ay ganito. Ngayon sa kanyang experience ito, mga pag-uusig, mga paghihirap na dumating sa akin, sabi ni Pablo, sa Antioquia, sa Iconio, sa Listra, kung anong mga pag-usig ang aking napagtiisan. Tingnan niyo po, mga minamahal. Tiniis po yan ni Pablo lahat. Subalit, mula sa lahat ng mga ito, ay iniligtas ako ng Panginoon. Yun lamang pong kagandahan, mga minamahal. Na kahit tayo po'y usigin, kahit nakaranas tayo matinding mga pagsubok sa buhay, problema, suliranin sa buhay, tandaan po natin, hindi tayo iiwanan ni pababayaan man ng ating Diyos. Amen po? Katulad po sa sinabi po ni Pablo, mga kapatid, nang sabi niya, subalit mula sa lahat na mga ito ay iniligtas ako ng Panginoon. Saan siya iniligtas? Iniligtas siya sa mga maling ginagawa. Iniligtas po siya sa mga umuusig sa kanya. Iniligtas po siya sa mga pagsubok sa buhay. Dapat ganun din po tayo, mga kapatid, no? At tandaan po natin, wala na pong ibang magligtas po sa atin kundi ang ating Panginoon. Tingnan niyo po, mga minamahal, no? Yun po number 2. Paul's example and experiences. Tingnan niyo po, si Pablo nananatili sa ating Panginoon. Kaya dapat tayo manatili din. Sapagkat ang sabi ng Panginoon, John 8:31, if ye continue in my word, ye are my disciples indeed. Tingnan niyo po. You are my disciple indeed. So malinaw po na tayo dapat ay manatili, magpatuloy sa ating Panginoon, mga minamahal. Ano pa? Verse 12. Oo, at ang lahat ng mamumuhay na makadiyos kay Kristo Jesus ay magtitiis ng pag-uusig. Tingnan niyo po, no? Ang mga nanatili sa Panginoon, ang naglilingkod sa Panginoon, ang namumuhay sa ating Panginoon. Anong sabi ni Pablo? Magtiis ng pag-uusig. Kaya ho, napakahalaga yung ating pagtitiis sa paglilingkod na ito. Natural po yan kasi Kristiyano tayo. Natural po yung mga pag-uusig sa buhay po natin. Verse 13, ano sabi? Ngunit ang mga masasamang tao, ito na po. Ngunit ang mga masasamang tao at mga mapaninglang ay magiging mas masama at lalong masama pa. Naglinlang at nalilinlang. Tingnan niyo po. Nalilinlang sila, nanlilinlang sila, pero sila din pala ay nalinlang. Tingnan niyo po, mga kapatid. So malinaw po yun, mga minamahal. Okay? Kaya tingnan niyo po, ang magnanakaw, nanakawan din. Totoo po ba yun? Meron bang ganon? Ang tao magnanakaw, nanakawan din. Tama? Sapagkat tama ang sabi ni Lord. Kung ano ang ating itinanim, siya din ang ating aanihin, mga kapatid. Okay? Kung itinanim po natin ang pala, hindi pwede santol ang ating aanihin. Tama ba? Hindi po pwede mangga. Pagka nagtanim tayo ng mangga, hindi pwede pala yung anihin. Siyempre, mangga rin. Di ba ba? Ganun po lang ibig sabihin ng ating Panginoon. Kaya, sa ating paglilingkod na ito, napakahalaga. At ito po ang
binigay sa atin na encouragement ni Pablo sa verse 14, ito dapat nating gawin. Sabi po dito, sa verse 14, datapwat, magpatuloy ka sa mga bagay na iyong natutuhan at natyak na. Nalalaman kung kanino mo natutuhan ang mga ito. Ang gusto lamang po ni Lord, magpatuloy tayo. Amen po? Magpatuloy po tayo sa ating natutunan sa ating Panginoon. Meron ba tayo natutunan sa Lord? Amen. Dapat meron. Di po ba? Kasi questionable ang buhay po natin kapag wala tayo natutunan sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Ibig sabihin po ay nandito yung iyong katawan, nandito po yung iyong presensya, ngunit ang isip mo, ang puso mo, wala dito. Tama po? Okay? Dapat nandito lahat. No? Espiritu mo, katawan mo, puso mo, di po ba? Ang pakinig mo, dapat nandito lahat sa church po ng ating Panginoon. Kaya ho, sabi ni Pablo, magpatuloy ka sa mga bagay na iyong natutuhan at natyak na. Kaya po, binigay sa atin ang salita ng Diyos for our learning. Para sa ating ikatututo, mga kapatid. Kaya binigay po ito ni Lord. Basahin po natin. Romans chapter 15. Ano pong sabi dito, mga minamahal? No? Basahin po natin. Romans chapter 15. Verse 4. Sabi po dito, for whatsoever things were written aforetime were written for our learning. Tingnan niyo po, sapagkat anumang mga bagay na isinulat ng una ay isinulat para sa ating ikatututo. Tingnan niyo po mga kapatid, gusto talaga ni Lord matuto tayo? Kasi kung di tayo matututo, may tendency pa wala tayo sa paglilingkod. Amen? Kasi wala kang alam eh. Di po ba? Blanco ka. Ay, ganun ba yun? Ay, ganyan pala yan. Kaya dito, talagang tinuturo yung aral ng Panginoon. Amen po? Gusto talaga ni Lord na tayo matuto, mga kapatid. Kaya isinulat niya ito, kanino? Sa mga tao niya, sa mga anak po niya, sa mga mananampalataya, para sa ating ikatututo. Upang tayo, sa pamamagitan ng katyagaan at kaaliwan ng mga kasulatan, nawa ay magkaroon ng pag-asa. Naaliw ba tayo sa salita ng Diyos? Amen. Di po ba napakasarap pagka pakinggan natin, basahin natin yung sinasabi ng ating Panginoon? Naaliw po yung buhay natin sa Lord. Ibig sabihin, gumagaan. Amen po? Kasi pinapagaan po yan ni Lord, mga kapatid. Okay? So, ano sabi pa po dito, magkaroon ng pag-asa. Kaya maraming tao ngayon, nawala na ng pag-asa kasi hindi lang naman binabasa, pinapakinggan, pinaglilingkuran yung ating Diyos. Hindi binabasa ang salita ng Diyos. Kaya tingnan niyo po, no? Meron tayong kapatid dati dito na nawala sa paglilingkod. Ano nangyari? Dahil nawala ng pag-asa, nagpakamatay. No? Tingnan niyo po mga kapatid, napakamatay siya. For how many years na hindi na siya naglingkod sa Lord? Kapatid, kasi ang totoong paglilingkod, ano man yan mawala sa iyo, patuloy ka dapat. Amen po? Amen. Mawala man sa iyong kayamanan mo, ano man ang hanap buhay, ano man ang mawala sa iyo, boyfriend, girlfriend, ano man ang mawala sa iyo, dapat magpatuloy ka sa Lord. Kasi ang pinaglingkuran mo si Lord eh. Amen po? Hindi naman yung tao, hindi ang kayamanan. Hindi yung iyong pag-aari. Si Lord po ang pinaglingkuran natin. Dapat magpatuloy tayo sa Lord. Ano man yan ang mangyari. Sa mundo, magpatuloy po tayo sa ating Panginoon. Nakakapasarap po na tayo po'y madatna ni Lord na naglilingkod sa Kanya. Amen po? Napakasarap na tayo po ay nagpapatuloy sa ating Panginoon. Yun po mga kapatid, Paul's example and experiences po mga kapatid. Malinaw na ito po, mga minamahal, ay nais po at gusto po ito ng ating Panginoon. Yung una nating binasa, mga kapatid,
mula verse 1 up to verse 9, huwag nating tularan yan. Amen po? Huwag nating gawin sa ating paglilingkod po sa Lord. Sigurado po yon, magiging miserable po ang buhay po natin. Manapay dapat yung ginawa ni Pablo, yun ang ating tularan. Amen po? Si Pablo, isa po sa ehemplo ng mga mananampalataya, mga kapatid, hanggang sa panahon natin na ito. Kaya nakita ho natin ang kanyang mga experience sa buhay, nakita ho natin ang kanyang mga ginagawa sa paglilingkod po sa Lord. Now, number 1, the marks of the perilous times. Number 2, false example and experiences. Number 3, the value of the scriptures. The value. May halaga ba ang banal na kasulatan? May value po, mga kapatid. Napakalaking value. Malawak ang value ng salita ng Diyos. Mayaman sa value ang salita ng Diyos. Mga kapatid. Napakahalaga sa buhay po natin. Kaya ang salita ng Diyos, wag lamang po ito dapat nakadisplay lang sa bahay po natin. Basahin po natin, kapatid. Amen po? Sapagkat tandaan po natin, nandito po yung ating buhay sa mga salita po ng Diyos. Okay? The value of scriptures. Basahin po natin. Bakit merong value? Tingnan niyo po Basahin po natin aklat po ng 2 Timothy. Okay? 2 Timothy, mga kapatid. Chapter 3, verse 15. No? Sabi po dito, at mula sa pagkabata, sabi po ni Pablo, ang tinutukoy po niya si Timoteo, ay nalalaman mo na ang mga banal na kasulatan, makakayang gawin kang marunong sa kaligtasan. Tingnan niyo po. Gawin pala tayo ng marunong. Kapag ka binabasa natin, pinahalaga natin ang banal na kasulatan ng ating Panginoon. Gawin tayong marunong. Saan? Tungkol sa kaligtasan. Tungkol sa ginawa ng ating Panginoon. Amen po? Hindi yung magbasa ka lang sa salita ng Diyos, tapos, sabi ng ibang pastor, basta magbasa ka lang, ligtas ng iyong kaluluwa sa impyerno. Mali! Ang lahat na nagbabasa, ligtas na po yan. Amen po? Kasi gusto niya na alamin ang salita ng Diyos. Meron din naman nagbabasa, kukunwarian lang. Amen po? Pero yung totoo at tunay na nagbabasa ng salita ng Diyos, sabi po dito ng ating kapatid na Pablo, ano ang nangyayari? Ay makakayang gawin kang marunong sa kaligtasan. Ibig sabihin, gawin kang marunong para malaman mo ang tunay na aral tungkol sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. Yun pong ibig sabihin. Para malaman mo ang turo ng Panginoon. Para alam mo kung anong ginawa ng Diyos sa buhay mo. Amen po? Para alam mo kung ano ang kalooban ng Panginoon sa buhay mo. Yun pong ibig sabihin. Maging wise ka. Maging marunong ka sa lahat. Sa iyong paglilingkod sa ating Panginoon, mga kapatid. No? Ano pong sabi dito? Sa pamamagitan ng pananampalataya. Siyempre, pagka binasa mo salita ng Diyos, pagka nabasa mo yung mga utos ng Panginoon, dapat sampalatayanan mo. Amen po? Hindi po pwede nabasahin mo lang, okay na, wala na. Hindi po. Sampalatayanan natin, mga kapatid. Halimbawa, sinabi ni Lord na ang kaligtasan biyaya ng Diyos. Kailangan ba natin sampalatayanan? Yes! Sampalatayanan natin. Dahil aral po yan ng Diyos Hindi naman yan aral ng pastor. Hindi po yan aral ng tao. Hindi po yan aral ng ninuman, mga kapatid. Aral po yan ng Diyos na ang kaligtasan ay biyaya po ng ating Panginoon, mga minamahal. At ang biyaya, malalim po yan, malawak po yan. Hindi po yan mababaw sa mga salita ng ating Panginoon. Kaya po, mga minamahal, malinaw po, the value of scriptures, ito po yun. Magiging marunong tayo sa kaligtasan sa pamamagitan ng ating pananampalataya na kay Kristo Jesus. Tandaan po natin sa ating paglilingkod,
Hindi ho tayo nanampalataya kay pastor o sa tao o sinuman. Tama? Nanampalataya po tayo sa ating Panginoon. Nanampalataya po tayo sa mga salita ng ating Panginoong Diyos na buhay. Kaya po, no, gusto ni Pablo o ni Pedro, iligtas natin ating mga sarili sa mga masasamang lahi. Gusto niya, umalis tayo. Gusto niya, iligtas tayo. Basahin po natin, mga kapatid, Acts chapter 2. No? Verse 40, mga minamahal. Acts chapter 2, verse 40, mga kapatid. Sabi po dito, okay? Acts chapter 2, verse 40, sabi dito, and with many other words did he testify, sinong he? Ni Pedro, and exhort, no? Saying, save yourselves from this untoward generation. Malinaw po, no? Iligtas ang inyong mga sarili. Ang tinutukoy po dito, yung mga mananampalataya ng Panginoon. Sinabihan po sila ni Pedro, nang sabi po ni Pedro, iligtas ang inyong mga sarili mula sa baluktot na saling lahing ito. Ibig sabihin, mga baluktot na pamumuhay. Amen po? Mga baluktot na mga ginagawa sa mundo pong ito. Kaya sabi ni Lord, bagita ni Pedro, iligtas ninyo. Hindi po ito kaligtasan ng kaluluwa sa impyerno, kundi iligtas temporal. Yung buhay mo dito sa lupa, ialis mo doon sa mga gumagawa ng mga hindi kaya at kadugod-lugod sa harapan ng Panginoon, katulad po sa binanggit ni Pablo doon po sa 2 Timothy chapter 3, verse 1 up to verse 9, mga kapatid. So malinaw po, mga kapatid. Saan pa tayo mailigtas? Basahin po natin. 1 Timothy, mga kapatid. 1 Timothy chapter 4. No? 1 Timothy chapter 4, verse 16. Sabi po dito, take heed unto thyself, no? And unto the doctrines, continue in them. For in doing this, thou shalt both save thyself and them that hear thee. Mag-ingat sa iyong sarili at sa doktrina. Magpatuloy ka sa mga ito. Sabi po ni Pablo, sapagkat sa paggawa nito, kapwa mo maililigtas ang iyong sarili at sila na nangakikinig sa iyo. That is temporal salvation. Tingnan niyo po, bakit? Kasi nalaman mo ang katotohanan. Amen po? Kasi narinig mo sa salita ng Diyos. Nabasa mo sa salita ng Diyos. Narinig mo sa pangangaral na ito pala ang tama at ito pala hindi tama. Amen po? Tandaan po natin, mga kapatid, ang nakasulat sa banal na kasulatan, isinulat po ng ating Panginoon sa pagitan ng kanyang mga writers, mga propeta, apostol, mga hari. Isinulat po nila ang tungkol po sa mga bagay na hindi natin dapat gawin. Amen? Isinulat din po nila ang mga bagay na dapat po natin gawin. Amen po? Itong lahat ng ito, salita po ng Diyos. Maaaring may binanggit dyan na demonyo, diablo. Tama lang, para alam natin kung anong ginagawa ng diablo. Amen? Pero itong lahat, salita ng Diyos. Sabi ng pilosopo, hindi, may salita dyan, diablo. Diba? Pinakita lang yun ni Lord. Isinulat lang po yan para alam po natin ano po ba ang papel o ginagawa ng diablo sa buhay ng isang tao o bilang isang mananampalataya. Tingnan niyo po, the value of scriptures, mahalaga po yan, mga kapatid. Kaya nga po, may 5 bagay na nais ko pong ibigay sa inyo para mas lalo tayong maging matibay, mas lalong intact yung ating paniniwala sa mga salita ng Diyos. Number 1, all scripture was given by God. Dapat alam po natin na ang banal na kasulatan ay binigay ng Diyos. Amen po? Kanina ay binigay sa atin. Nabasa natin kanina, Romans chapter 15 verse 1. Para sa ikatututo natin. No? All scripture was given by God. Number 2,
All Scripture was inspired by God. Ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos. Totoo po ba yan? Hindi po ito kinasihan ng tao. Kinasihan po ito ng Espiritu ng Diyos. Kaya ito nabuo ang banal na kasulatan. Ginamit po niya mga hari, mga propeta, mga apostol, kanya mga lingkod para mabuo ang salita ng Diyos. Inspired the Word of God. Okay? Ang inspired po, yung kinasihan po na salita ng Diyos, only 66 books. Tandaan po natin yan, mga minamahal. Okay? Pag sinabing 66 books, yung kubuo lamang ng Biblia. Amen po? From Genesis up to Revelation, mga minamahal. Okay? Ilang books po yung lumang tipan? Kalimutan na natin. 39 books. Yung bagong tipan, ilang books? 27. All in all, 66 books. Maaaring tanungin ninyo, Pastor, kasama po ba yan ang Book of Mormon? No. Hindi po siya inspired Word of God. Pastor, kasama po ba yung mga pasugo? No. Hindi po yan inspired Word of God. Pastor, kasama po yan makabebe? Di ba may mga Bible na gano'n? Tama po? Ang makabebe kasi, alam ko, sa Bulacan lang eh. Di ba? Pero meron po yan. Mga Judith, di ba? Meron din. Hindi niyo ba alam yun? Biblia ng Katoliko po yun. Mga, ano pa, may mga, iba't silang mga nakalagay sa kanilang Bible. Hindi po yan inspired Word of God. Hindi po yan kinasihan po ni Lord. Malinaw ang sabi ni Lord, mga kapatid. Sa 2 Corinthians chapter 3, sabi po dito, sa verse 16, all Scripture is given by inspiration of God. So sa madaling salita, the Scripture was given by God. The Scripture was inspired by God. Kinasihan po siya ng Diyos. Mga kapatid, hiningahan po siya ng Diyos. Okay? Kinasihan, hiningahan. Okay? Yun po ibig sabihin ng inspired o inspiration, mga kapatid. Ano pa? Number 3, the Scripture is profitable and beneficial. Ang salita ng Diyos o ang mga kasulatan ng Panginoon, kapaki-pakinabang at benepisyo. Benepisyo ba sa buhay natin? Benepisyo. Tayo po ang nagbibenepisyo nito. Hindi po si Lord kasi, si Lord, Diyos na po yan. Amen? Hindi niya kailangan magbenepisyo. Lahat yan sa Kanya. Sino pong dapat magbenepisyo? Tayo. Na mga anak ng Diyos. Kaya kailangan natin basahin, pag-aralan, pakinggan, pagnininilayan, sundin, sampalatayanan ang salita ng Diyos. Hindi po ito basta-basta lamang salita. Ito po ay banal na salita ng ating Panginoon. No, sa ating binasa kanina, no? Sabi dito sa verse 15, and that from a child there was known the Holy Scriptures. Banal na mga kasulatan po ng ating Panginoon. Kaya malinaw po, the Scripture is profitable and beneficial. Bakit? Sabi po dito sa verse 16 ng 2 Timothy chapter 3, all Scripture is given by inspiration of God and is profitable. Saan? For doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Lahat ng kasulatan ay binigay sa pamamagitan ng paghinga ng Diyos at kapaki-pakinabang saan? Para sa doktrina. Nandito po yung mga doktrina. Hindi natin kailangan doktrina ng tao, kundi doktrina ng Diyos. Para sa pagsaway, sinasaway po tayo ni Lord. Alam niyo po ba, masarap sawayin ni Lord? Naranasan niyo na bang saway ni Lord? Yes, masarap. Kasi natututo tayo. Amen po? Okay. Sarap ng palo ni Lord. Nakaranas ba tayo ng palo ni Lord?
Masarap kasi natututo tayo. Naging maayos ang buhay natin. Amen po? Tandaan po natin, mahalaga na maranasan natin yung palo ni Lord para tayo matututo sa buhay. Amen po? Kasi kung walang palo ang Panginoon, hindi tayo matututo. Hindi po ba? Ano pa po? Sabi mo dito, kapakipakinabang para sa doktrina, para sa pagsaway. Saan pa? Para sa pagtutuwid. Tinutuwid po tayo ng salita po ng Diyos. Kaya maraming mga Kristiyano ngayon ayaw basahin kasi ayaw nila magpatuwid. Tama po? Ayaw nila maging matuwid sa Panginoon. Nahiya sila. Di ba? No? Lalong-lalo na may mga kaibigan, may mga barkada, may mga kamag-anak na inuusid po siya. Marami po nahiya. Mga minamahal. Pero dapat huwag natin ikahiya ang salita ng Diyos. Amen po? Sapagkat kung kinakahiya natin ang salita ng Diyos, kinakahiya na rin po natin yung ating Panginoon. Bakit? Kanya salita po yan. Huwag natin ikahiya mga batid. Sapagkat ito po malinaw na kapakipakinabang sa doktrina, para sa pagsaway, para sa pagtutuwid, para sa pagsasanay sa katwiran, para sanay po tayo sa katwiran ng Panginoon. Mahalaga ang salita ng Diyos. Kaya minsan, ang katwiran natin, sariling katwiran hindi na po katwiran ni Lord. Di ba ba? Kasi wala tayong alam ng katwiran ng Panginoon. Pero kung may alam tayo ng katwiran ng ating Panginoon, di bali na magalit sila, wag lang magalit si Lord. Amen? Ang matindi, pag nagalit si Lord sa atin. Di ba ba? Wag natin intindihan ang galit nila. O sino man, bumabawal sa atin, wag natin intindihin. Ang intindihin natin, yung ating pamumuhay, ang ating relasyon sa Diyos. Amen? Amen. Yun po intindihin natin, mga kapatid. Wala tayong makuha dyan sa kanila. Saan tayo makukuha? Makakuha sa Lord. Amen po? Lahat naman yan, bigay ni Lord sa atin. Sa Lord tayo makakuha, hindi sa tao, mga kapatid. Okay? So, malinaw po, the scripture, verse number 3, the scripture is profitable and beneficial. Number 4, the scripture consists of doctrine and practices. Ang mga kasulatan po ay napapaloob po dito ang mga doktrina at mga pamumuhay ng isang anak ng Diyos. Tingnan niyo po mga batid. Number 5, the scripture was addressed to the man of God. Naka-address po ito sa tao ng Diyos. Tao ba tayo ng Diyos? Amen. Tao tayo ng Diyos. Tawag dati sa atin, anak ng Diyos, tao ng Diyos, mananampalataya ng Diyos, anak ng Diyos. Yan po ang mga tawag sa atin, mga kapatid. Tayo po, tao ng Diyos. Kaya naka-address po ito. Verse 17, ano sabi? That the man of God may be perfect, surely, furnace unto all good works. Ito pala ang layunin o ang gusto ng ating Panginoon, mga kapatid. Upang ang mga tao ng Diyos nawa ay maging sakdal. No? Pag sabing sakdal, ibig sabihin po, matuwid na pamumuhay. Amen po? Yun po ibig sabihin na sakdal. Lubusang handa sa lahat ng mabubuting mga gawa. Si Lord po, tinuturo sa atin lahat yan, mabubuting gawa. Amen po? Amen. Kahit kailan si Lord, hindi po siya nagturo sa atin na gumawa ng kasamaan. Mabubuting gawa ang sabi po ng ating Panginoon. Okay? Kaya po, mga kapatid, malinaw po na nakita ho natin ang mga payo ni Pablo, ang kanyang mga karanasan na itinuro kay Timoteo at saka sa church po, mga kapatid, ng Epeso. Kaya po, dapat ang daan nating lakaran ang ating Panginoon. Dapat ang pamumuhay po natin base doon sa mga salita ng Diyos. Kaya po, dapat gawin po natin, we need to read, we need to hear, we need to search
And we need to do and obey the Holy Scriptures. No? The lesson here, or the lessons here, is that we must walk in the way of the Lord, because the way of the Lord is real and true. Totoo ba ang daan ng Panginoon ay tunay at totoo? Yes, tunay at totoo. Maniwala tayo, kapatid. Di ba? Gawin natin yung nais at ang kalooban po ng ating Panginoon, just like Paul. Katulad po ni Pablo, siya po ay patuloy na naglilingkod po sa ating Panginoon. Nawa, pinagpala po tayo ng mga salita po ng Diyos. Sa Lord ang lahat na karangalan at kalwatian. Tayong lahat po tumayo at tayo po iawit sa